afraid of the truth? Diyan mo malalaman na hindi kayo magkapatid ni Annalyn. Na siya lamang ang tunay na anak ni Robert. Yung anak niya sa labas! I'm sorry if I made you feel bad today. Huwag ka masyadong magpuyat, ha? Dapat hindi ka na nag-abala. Dahil kahit na ilang beses kami mag-date ng mom mo, it won't change anything between us. Ang importante, nandito pa rin kami para sa'yo. Mahal ka namin dahil anak ka namin. Thank you that you were there for me. Na kinapihan mo ako against those people na kakampi ni Annalyn. Thank you, Dad. Of course, ipagtatanggol kita. Anak kita eh. Tahan, anak. Umuwi na tayo. Ayoko na umuwi. Wala man akong karapatan sa bahay na yun eh. No, Zoe. Ikaw ang unika iha namin ni Robert. Kailangan lumaban ka. Don't put yourself down. Kahit ano pang mangyari. Nandito ako. Mahal na mahal ka ni Mommy. No matter what happens, nandito ako. Hindi kita iiwan. Mom, tell me! Zoe, please. Doktor din ba ang tatay ko? Yes, doktor siya. But that is all I'm going to say. Kung ayaw mo sabihin yung totoong pangalan niya, at least tell me something about him. Anything! Paano kayo nagkahalala? Saan kayo nagkita? Anong nangyari? Bakit siya yung tatay ko? Pero si Daddy yung pinakasalan mo. Paano? He was your dad's best friend. Nagkalaboan kami ni Robert at the time. I was so devastated. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Sinamahan niya akong uminom. Nalasing kami. And then something happened between the two of us. Akala ko yun na yun. Akala ko tapos na. And then I got pregnant.
Eh, paano si Daddy? Ano nangyari sa kanya? Well, when I told him I was pregnant, akala niya siya yung ama. Hindi naman papayag yung mga magulang ko na umuwi ako na walang ama yung batang nasa tiyan ko. So when I told Robert na buntis ako, agad niya akong pinakasalan. Paano yung totoong tatay ko? Alam ba niya yung nangyari? He never even knew na nabuntis niya ako. Ang alam niya, si Robert ang ama ng bata. So pinanindigan ko na yun. What's so funny? Alam mo, Ma'am, nakakatawa ka. You're such a hypocrite. Hindi mo mapatawad si Daddy sa ginawa niyang kasalanan sa'yo. Pero ikaw pala tong una pa lang, niloloko mo na siya. I did all that for you, Zoe. Sa tingin mo, lalaki ka ng ganyan? Maganda, matalino, you have almost everything you want in the world. Kung hindi si Robert ang nagpalaki sa'yo, ikaw nga ang nakinabang sa panlulokong yun dahil nagkaroon ka ng mabuting ama. Zoe, isa kang tanyag. Marinig lang ng tao yung pangalan mo. The medical community already admires you. Pero nung nalaman ko na hindi pala ako tunay na anak ni Daddy, I feel so fake. Zoe, huwag mong isipin yan. Swerte ka pa rin. Huwag mo sabihing swerte ako. Alam mo, kung lumaki ako sa totoong tatay ko, siguro hindi ganito kaguling buhay ko. Zoe? Hi, tita. Hello. Sorry, tita. Naabala pa kita. No, it's fine. Hindi mo ako naistorbo. You're like a daughter to me, Zoe. Tita, I won't beat around the bush na po. Alam ko namang, alam niyo kung ano yung nangyayari sa family ko. Tsaka close ka rin naman po kay Mom, so hindi na ako nagdalawang isip na tanungin ka. Tita, kilala niyo ho ba yung real father ko? I'm sure kilala niyo ho yun. I'm sorry, Zoe. Hindi ko alam ang sinasabi mo. I have not met your mom until you were 10 years old. Kaya, wala akong alam sa past niya before that. Tita, sure ka ba? Baka naman para ka rin si Mami, ayaw mo sabihin sa akin yung totoo. I won't do that. Kung alam ko, I'd tell you. Tita, please can you help me? Can you find out for me? Ayaw kasi sabihin sa akin ni Mami kahit anong pilit ko sa kanya eh. Zoe, kung ayaw niyang sabihin sa'yo, there has to be a reason. Kung aalamin ko naman, sa'yo nga ayaw niyang sabihin. Do you think sa akin pa sasabihin niya yun? Tita, nahihirapan na po kasi ako eh. Ang bigat na ng pinagdadaanan ko. Kilala ko ang mami mo. All you have to do is believe her. May mabigat na dahilan kung bakit hindi niya ipinapaalam sa'yo. Maybe it's just the right timing. Sasabihin din niya sa'yo yun. Thank you, Tita. Sige, ako na bahala dito. Okay. Hi, Tito. Oh, Zoe. Papunta ako sa dad mo. Pinadala kasi ng Alumni Association ng med school itong Get Well Soon Flowers. Go ahead. Wait lang, Tito. Tatanong ko lang po, magkasama po ba kayo ni Daddy sa med school? No, med school. Hindi pa kami magkakilala ng dad mo noon. Nung nagresidente kami, tsaka kami naging magkaibigan. Kilala niyo po ba yung naging close friend niya during med school? I remember Carlos Benitez. Yun ang best friend niya noon. They used to go out in Moira.
Pero after med school, medyo nagkalayo na sila. Tapos kami naman ang naging friends ng dad mo. Ba't mo nga pala natanong? I'm planning to contact his friends po kasi. Inisip ko na during his birthday, baka pwedeng kasama sila nung mga naging parte niya ng buhay. That's a good idea. But you better start calling now, ha? Kasi medyo mahirap mag-organize niyan. Yes, Tito. If you need any help, just let me know. Okay, thank you. Bye. Carlos Benitez. Siya kaya yung totoo kong tatay? Dr. Carlos Benitez. Kilala ko na yung tatay ko. Am I correct? Of course not. Sino ba yon? You're lying. I know you are. Kilala kita, Mami. Hindi mo na madedenay na nagsisinungaling ka. Umamin ka na! Siya yung tatay ko, di ba? Siya lang naman yung kilalang best friend ni Daddy during med school eh. Hindi nga siya. Wala naman siya dito sa Pilipinas eh. I don't know where he is. In fact, I don't even know if he's still alive. Fine. Ayaw mong umamin? Ayaw mong sabihin sa akin kung sino yung tatay ko? Then sasabihin ko lahat kay Anin, lahat ng sikreto ng pamilya natin. Sasabihin ko sa kanya na hindi ako anak ni RJ Tanyag, na siya lang ang tunay na anak, at yung nanay ko yung tumulak sa tatay ko. Zoe, don't you dare! Watch me. Zoe, come back here! Doc Annalyn, pinuntahan ko at binisita ko si Obeng, pero wala akong nakausap na doktor. Kumusta na ba siya? Nagising na ba? Hindi pa po siya nagigising, Lo eh. Totoo po niyan, hindi po talaga nag-i-improve si tatay. Nako, bakit ba ngayon pa nangyari ito kay Obeng? Ngayong nagkaintindihan na kami, napatawad na niya ako sa aking mga pagkakamali. Sana'y hindi pa huli ang lahat. Sana'y makasama ko pa kayo ni Obeng at ni Zoe. Annalyn? Zoe? Annalyn, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Annalyn, gusto ko sana mag-sorry sa lahat ng ginawa ko. Alam mo, sama-sama ako sa'yo. Hindi mo naman deserve yun eh. Zoe, ano nangyayari? Iha, anong problema? Bakit nagkakaganyan ka? Lolo, hindi niyo po kasi ako apo eh. Si Annalyn lang po talaga yung apo niyo eh. Kasi siya lang naman po yung anak ni Daddy. Zoe! Anak, stop saying that. You are your dad's daughter no matter what. Ibibigay ko ng lahat ng gusto mo para lang gumaan ang loob mo. Just stop saying that you are not Robert's daughter. Talaga? Everything? Anything kahit ayaw ko. Dad, Annalyn, pagpasensyahan niyo na si Zoe. Annalyn, alam mo naman that Zoe just had mental health issues recently. And lately, sa nangyari sa dad niya, Zoe feels that she's not worthy to be Robert's daughter.
Dahil hindi niya masave si Robert, feeling niya wala siyang kwentang anak. Doktor pa naman siya. Apo, wala kang kasalanan. Hindi ko wala kang magawa para sa daddy mo, hindi ka na niya anak. Tandaan mo, anak ka ni Obeng at apo kita. Ha? Zoe, ikaw lang yung nag-iisip ng ganyan. Kaya please nakikiusap kami, wag na wag mong iisipin yan. Andito lang ako para sa'yo, okay? Kapag kailangan mo ng kausap, andito ako, makikinig ako. Zoe, hindi ka nag-iisa. Dalawa tayo. Andito lang ako para sa'yo. Tandaan mo yan, okay? Baliw ka na ba? Sinabi mo talaga sa kanila yun? Apart from Annalyn being there, your Lolo Pepe was there. Zoe, pupulutin tayo sa kangkungan kapag nalaman nilang totoo tungkol sa'yo. Mabuti na lang nalusutan ko pa. I did warn you, right? Sabi ko sa'yo yung gagawin ko yun. Now, do your part at sabihin mo sa akin lahat about my dad. Okay. Yes. Si Dr. Carlos Benitez ay ang tunay mong ama. Pero matagal na kami hindi nagkikita. The last I heard, nagpa-practice daw siya sa Davao. No, Mommy. He's now based in Manila. Nasa East Ridge Medical Center siya. At new research consultant siya doon. How did you find all this out? That's what social media is for. Okay, fine. Alam mo na ang lahat. That's it. End of story. No, Mommy. I want to meet him. Are you out of your mind? Hindi ka lang basta-basta pwedeng sumulpot doon at magpresenta bilang anak niya. Ni wala nga siyang alam tungkol sa'yo. Kaya nga, ipapaalam ko sa kanya eh. No. Hayaan mo mag-usap muna kami. And then I will give you the go signal once we've spoken to each other. Fair enough. Antayin ko na lang yung go signal mo. That's a promise.